Yun, mapagpalang gabi sa lahat mga idol. Groggy yung dating natin. Kita nyo naman kanina sa video kung saan kami nanggaling. So tayo ay galing sa ating bonsai shop. So ngayong gabi, kamusta ang lahat? Mapagpalang gabi. At meron tayong ipapakita na medalyon. So itong ipapakita ko sa inyo na medalyon ay ikagugulat ng lahat. At siguro hindi nyo pa nakita sa ibang mga antingero na mga baguhan. Pero ito ay isang sikreto na pwede kong ibulgar sa inyo. Isang para sa inyong pag-iingat. Kung paano ang gagawin yung pag-iingat para hindi kayo mapeke o madala ng mga maling sabi-sabi. Wait lang mga idol ah. Al? Parang na cellphone mo. Ilagay mo sa Facebook oh. Naka-Facebook mo yun. Okay, sige. I-share ko na lang. So, yun. Judah Michael Alves Borreo. Shoutout sa'yo. John Bumalay. Share mo sa lahat hanggang sa lahat ng group na nakasali ako sa Antingan. So, paki-share na lang yung video natin. Mga idol, at napakahalaga ng ating pag-uusapan at ng ating gagawin ngayong gabi. So, ipapakita ko sa inyo, ito ay isang example ng umuusok na sigarilyo. Umuusok na sigarilyo. Ngayon, ito naman, papakitaan ko kayo ng umuusok na kamay. Umusok na kamay, magic, di ba? Magic, di ba mga idol? Kinikis-kis pa lang yan, umuusok na. So, di ba ang galing? Oh, wala tayong hawak. Papakita ko sa inyo ha. Ulitin ko. Kikis-kis ko ulit yung kamay ko. So, anong nakikita natin? Ayun nga ano. Umuusok. Di ba? So, yan ay masasabi natin mga idol na isang tricks. Pero bago natin gawin yan, yan natin na ma-share to. May sasapulin lang ako ngayong gabi na to. Na ubod ng yabang na antingero na nagyayabang daw na kaya niyang pausukin yung kanyang mga gamit. Bakit gamit pa yung pausukin? O yan o, kamay ko. O kamay ko, i-click ko lang na ganyan o. Ayan o, nausok. Kunyari, lagyan natin ng konting thrill. Yang kayabangan mo, na ang gamit ko daw ay hindi ko kayang pausukin. No? Ugok. Tawag ko sa ganyan tao, ugok. Alam mo kung bakit ugok? Kupal ka, napakalaki mong kupal. Kumbaga, zero ka para sa amin mga nag-aanting. Bakit ka zero? So, unang-una, baguhan ka pa lang sa spiritual, kupal ka na. Bakit kupal? Kasi kupal ka talaga. Yabang pa. Ang yabang mo eh. Alam mo, di ba, sana ako nagkikwento ka, hindi makakarating sa akin eh. Pero kung yung tricks mo, hindi ka naman magicero, pero nagmamagic ka eh. Ito, yan o, wala pa akong gamit o. Oh. Ano kupal? Nausok ba? Ano yung magtukoy siya sa isang tao na magpapayabang. Nausok ba yung kayabangan mo? O, ulitin ko pa. Oh, wala tayong hawak.
Walang ya, kukupal-kupal ka sa akin eh. Papunta ka pa lang. Bugok. Ha? Pwede ko yung ganyan. Mula sa kapangyarihan ng Satur, tinatawagan ko ang kapangyarihan ng apoy. Walang iya naman. Tricks lang ba ang gusto mo? Sa mga trip mo? Alam mo, kung sisiraan mo, kung makakarating yan eh. Dahil ang lahat ng mga tao na nakapalo sa akin, karaniwan dyan, loyal. Ha? Gamitan natin ng ng tricks, yan trip mo. Ano ba yung trip mo? Oh, musok ba? Musok, no? Oh. Ngayon, ikaw kaya mo magpausok. Ha? Bago ka gumawa ng kataranta doon, sisiraan mo ko. Isipin mo muna yung pinaggagawa mo. Eto nga, medalyon ko, hindi ko pa kinikiskis, umuusok na oh. Pag kiniskis ko pa yan. Oh. Genie, labas, Genie. Oh. Yung katarantaduan mo na yan, puputok yan. Kung kayo mga nagtitrip kayo na mga bago kayo sa spiritual, yung sinasabi ninyong medalyon na umuusok, baong nga lang yan, umuusok oh. Asan ang apoy dyan? Bakit umuusok yan? Yung katarantaduan mo, pre, hindi ka madjekero, bakit ginagawa mo yan? Nasa spiritual ka. O yan, kikiskisin ko ulit. Yung magsawa ka papausok ng medalyon mo, sisiraan mo ko dahil hindi ko kaya magpausok ng medalyon. Baka medalyon lang, yung medalyon mo, yung katarantaduan mo, kaya mong gawin sa medalyon yan. Eto, kamay oh. Oh, kamay umuusok. Pero sinong ginago mo? Pre, para lang mabilang ka ng gamit, sisiraan mo ko na hindi ko kaya magpausok ng medalyon. Ikaw bugok ka, ito. Tandaan nyo to sa lahat ng mga nanonood. Sa lahat ng mga nanonood, yung mga tarantado na yan, direct to the point. Alam nyo ako pag magsalita, real talk. Real talk ako magsalita. Walang kayang magpausok ng medalyon kung wala yan tricks. Tandaan nyo yan, isang kabubuhan at katarantaduhan yan, sinungaling sa sarili na yan. Papakita ko sa inyo kung paano pausukin ang isang medalyon. Nakikita nyo tong tags na to? Nakikita nyo to? Ito ay kiskisan ng posporo na mabibili ninyo sa Lazada. Tandaan nyo mabibili nyo yan sa Lazada. O ikaw bugok ka, naninira ka sa akin. Ito, pakita ko sa'yo. Kiskisan ng posporo na bibili sa Lazada. Gugupit ako ng konti. Gugupit ako ng konti. Walang yan naman, pati ba naman mga tao mabilang ka lang ng gamit. Sisiraan mo ko na hindi ko kaya magpausok ng medalyon. Ulitin ko, medalyon lang bang kaya mo pausukin sa katarantaduan mo? Ito, daliri sa daliri, oh. Kupal ka, oh. Musok, di ba? O ngayon, masaya ka na. Gusto mo tukuyin ko yung pangalan mo? Pwede kong tukuyin yan. Sino ba yan? Sino ba yan? Kinangina nyo, sasali-sali kayo sa Arimbakal para magkapangalan. Alam nyo, matino yung mga namamahala ng Arimbakal. Pero ang nagpapasama sa pangalan niyan, kayong mga bago. No? Tukuyin ko pangalan mo, huwag mo akong bisitin. O ito, tricks ng hayop na yan. Sisiraan mo ko nang dahil sa gamit, nagpapausok ka ng gamit. O, sisindihan ko, mga lods. Panoorin nyo, sisindihan ko yan. Tarantaduan itong mga to. Mabentahan lang kayo ng gamit, pati ako sisiraan ninyo na hindi ko kaya magpausok ng gamit. Legit yung gamit nyo dahil nausok. Putik na yan. Pakakatandaan nyo tong ginagawa ko pag may nagpakita sa inyo neto. Kupal yung mga yan. Antayin lang natin maubos ito. Nagliliyab pa yan. Ayan, daan-daan nagliliyab yan. Pag naubos ang usok niyan, hindi kasi ito pwedeng hawakan ng basta-basta. Pag hinawakan nyo ng basta-basta to, mapapaso kayo, tiyak yan. Kasi ito may mga pulbura doon sa loob, yung pulbura ng palito. Then, magkakaroon ng reaction siya, tanggalin nyo tong sinunog nyo. Ilaglag nyo sa baba. Ang maiiwan dyan mga lods, yung parang kalawang. Yung parang kalawang na yan, tignan nyo yung katarantaduan ng mga gunggong na yan.
Mabwisit ako sa'yo. Tutukuyin ko talaga pangalan mo. Tignan ko lang kung mainit. Okay, hindi na. Kukunin ko siya. Kukunin ko yung sinunog. May kita nyo nasa kamay ko yan. Ayan o, nausok na o. Nausok na. Ngayon, kapag ka pinahid ko ito, sa anumang gamit sa medalyon, sa medalyon man, o dito ko na ipapahid sa likod mga lods. Tignan nyo ha. Papahid ko dito sa likod. Then, hahayaan ko lang yan dyan. So, yan. Habang pinahid mo, nausok yan. Ipa mo lang ng konti. Kiskisin mo. Kiskisin mo ang kapangyarihan ng medalyon ng mga gago. Nausok. Nausok. Ano pa trip nyo? Ha? Bakit? Ang dami-dami sisiraan, wag ako. Eto, matagal ko nang gustong ilabas to. Ayokong ilabas. Kasi unang-una, kahit na alam ko na kayo ay nagbebenta ng mga peking gamit, mga buang kayo, hindi ko kayo pinapakailaman. Pero dahil tinitira nyo ako na hindi ko kaya magpausok ng medalyon, yan. Gusto nyo, noo ko pa, usukin ko pa eh, oh. Kakupalan na yung mga pinaggagawa ninyo. Yan, sige, magkupalan tayo ngayon dito, sige. Nausok, di ba? Bubuksan ko ang third eye. Oh. Ang baho. Amoy pulbura. Sige, pagtripan nyo pa ako, lalantad ko lahat ng kagaguhan ninyo. Sige, huwag kayo mamili. Ha? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Piliin ninyo yung tatarantaduhin ninyo dahil kaming mga matagal na sa spiritual tahimik. Huwag nyo kami papakitaan ng kabubuhan ninyo. Oh, yan oh. Yung mga kabubuhan ng mga tricks ninyo. Ha? Ano pa? Hindi kaya magpausok ng medalyon o magpapausok ako ng ano? Sigarilyo. O, kahan ng sigarilyo, papausukin ko. Putragis na katarantaduhan yan. Piliin nyo, ha? Piliin nyo. Huwag kayong basta-basta mag-trip sa ano. Gusto nyo, ilabas ko pa lahat para wala na kayong kitain. Mga buwisit kayo. Katarantaduhan ninyo. Yan o. Nagbabagang kamay. Hanggang hindi natutuyo yung kamay ko, hindi matitigil yung usok na yan. Labasan tayo ng trip. Ha? Gusto nyo? Putragis kayo, mamili naman kayo. Ha? Buti kung hindi makakarating sa akin. Pasalamat kayo, busy lang ako kanina. Busy lang ako. Yan ang sinasabi natin eh. Gusto nyong kumita sa panloloko, gawin nyo yung gusto ninyo. Huwag kayong mandadamay, nagagamitin nyo pa yung pangalan ko na yung gamit ni Commander. Wala namang gamit yan, hindi kayang pausukin. Ito nga oh, ano yung pinapausok mo? Medalyon? O ito bao. O, kukuha lang ako ng konting pagkit, didikit ko dito, then kikiskisin ko para umusok yung bao. O, hindi ko kaya magpausok. Bakit hindi ko kaya magpausok? Kasi hindi ako pauso na kagaya ninyo. Kumita lang. Alam nyo, ako, ang gamit ko, hindi ko pinapatunayan yan. Sino nagpapatunay? Yung mga bumibili. Ha? Yung mga bumibili niyan, nagsesend ng message sa akin, Commander, wag mo i-post yung pangalan ko. So sila yung nagpapatunay niyan. Hindi ko i-post yung pangalan, pero papakita ko kung ano yung bisa ng gamit, kung gaano kahusay. Pero kung sasabihin ninyo na ganyan, putragis, mamili kayo ha. Sa susunod, puputok yung pangalan mo, maniwala ka sa akin. Maniwala ka. Kaya ito, pinasend ko sa lahat ng group page para malaman nyo yung mga katarantaduhan yung mga yan. Mamili kayo. Yung mga trip ninyo na nagpapausok ng mga medalyon, tigil-tigilan nyo yan. Tigil-tigilan nyo dahil marami sa Lazada yan. Tandaan nyo, marami sa Lazada yan. Ito, nakaraan ko pa to in order. Pinaghahandaan ko tong live na to. Kung ilalive ko o hindi. Ganyan, kamay ko nausok oh. Oh, hindi ko pa kinikiskis yan. Piliin nyo. Pasintabi na lang po sa lahat ng mga nasa spiritual. Isang tao lang ang sinasabi ko dito. Wag mo akong yabangan. Kung ikaw nagpapausok ng medalyon, ayan nyo. Yung gunting, pauusukin ko. Putragis ka. Bakit hindi ako gumagawa ng ganito? Katarantaduhan mo. Yung kiskisa ng posporo,
yung kiskisan ng posporo, sinusunog mo. Piliin nyo yung mga trip ninyo. Putragis na yan. Hindi ako nag-aano dito. Hindi ako nagpapabida. Hindi ako nagpapaano. Ang lahat ng mga tao na nagpapatunay sa medalyon ko, sila. Hindi ang katulad ng katarantaduhan ninyo na nagpapausok kayo ng mga medalyon at sisiraan nyo ako. Putragis, ang daling gawin yan. Pero bakit hindi ko ginagawa? Tinatarantado ko na yung sarili ko. Kahit itong pinagsunugan na to, may mga natitira yan. Yung mga pinagsunugan na yan, may mga natitira yan na pwedeng umusok. Ha? Pwedeng umusok. Yang kalokohan ninyo, itigil ninyo. Huwag nyo akong pagtripan. Ha? Huwag nyo akong pagtripan. Dahil yung katarantaduhan ninyo, nabisto na yan sa Banahaw. Ha? Papausok ng medalyon. Ano pa gusto nyo pausukin? Ano pa? Papakita ko lahat dito yung katarantaduhan ninyo. Napanood ko yun. Nagpausok ng medalyon. Pati pala ikaw tinira nun. O bro, Richard B. Manalo. No? Wala nang pinipili itong mga hidiputan na to. Nabulok sa larangan ng sistema ng espiritual. Kayong mga hindot kayo na nagpapasama ng pangalan ng mga manggagamot at mga antingero, huwag kayong gumawa ng pera-pera ninyo kung di ninyo kayang panindigan. Mabubulgar kayo. Nga sabi ko sa inyo, hindi lang yan yung katarantaduhan, pati yung pagpapupula ng medalyon. Ibubulgar ko dito. Sige, ang dami ko nakikita sa Lazada niya, magdamay-damay tayo. Yung pinapapula nyo yung medalyon, huwag nyo akong gaguhin. Tigilan nyo ako kung ayaw nyo mabulgar. Para imbis na lumaki ang kinita ninyo, mawala. Mamili. Wag basta-basta. Hindi kami mga bago sa espiritual. Ibinulgar na kayo ng isang manggagamot. Hindi pa rin kayo nasiyahan. Tinira nyo ako, gamit ko, walang bisa dahil nagpapausok kayo ng medalyon. Kahit nga sundot ko yung kamay ko, daliri ko sa ilong ko, kaya umusok to eh. Kapag may pagkit eh. Huwag nyo akong tarantaduhin ha. Mamili kayo. Ikaw kupal ka, yung pagbebenta mo ng bato balani na dumidikit sa bote, hindi lang kita binubulgar. Tigilan mo ako, mauubusan ka ng kita sa akin. Baka mabulgar yung bato balani. O sa mga nag-ano dyan, sa mga bumibili ng bato balani na dumidikit sa bote, mag-ingat kayo. Hindi lahat ng dumidikit sa bote ay tunay na bato balani. Kahit nga yung kulangot mo, pag kiniskis yan doon sa peking bato balani, didikit yung bote. Tigil-tigilan nyo kami. Huwag kami mga matatanda na sa spiritual, ha? Pausukin mo yung utak mong hindot ka. Tigil-tigilan nyo kami. Naku po, mauubusan kayo ng pambenta sa merkado. Walang ya. Buong maghapon, nasa labas kami, ang saya namin, tapos may magsusumbong sa akin. Commander, tinitira ka ni ganito kasi hindi mo daw kaya magpausok ng gamit. Ito nga noo ko, kukuha akong pagkit. Noo na yan, umuusok. Gusto mo yung buhok ko pa eh. Putang gala ka, mamili ka ha, Brad. Mamili ka. Pasensya na po sa mga harimbakal, hindi ko po kayo nilalahat. Yung isang tao nyo dyan na nagbebenta ng gamit. Liwanag ng Diyos tatay, kilala ko po yata yun. Kilala mo yan bro. Kung pasintabi, harimbakal Henry, harimbakal Habakasi, harimbakal Dastabak, wala po akong tinitira sa inyo. Isang kasamahan nyo, no? Hindi ko alam kung Habakasi, Dastabak, Henry, o ano pang, ano yan, nansamahan ng harimbakal. Hindi po kayo ang tinitira ko. Mag-ingat kayo sa isang kasamahan ninyo, madadamay kayo dyan. Yang katarantaduhan ng mga gunggong na yan. Pasensya kayo kung nabanggit ko kayo kasi nakapag pamiyembro kayo ng isang kupal na ginagamit na lang yung pangalan ninyo bilang miyembro ng harimbakal na hindi daw tinatablan yung kanyang mga gamit dahil hinahawakan pa lang yung gamit niya, umuusok na. Umuusok na dahil sa kiskisan ng palito na binili sa Lazada.
So, damay-damay po yan. Masisira kayo dyan. Kung kilala niyo yan, tanggalin niyo sa aring bakal yan. Dahil kupal yan. Hindi pa namili. Mamili ka, Brad. Mamili ka. Huwag mo kong tirahin. Kasi yung pagbebenta mo ng mga peking gamit mo, putik ka, may hirapan ka sa akin. Putyang gala ka, hindi na nga kita pinapakailaman eh. Pagbebenta mo ng pagkit pagkit na umuusok na medalyon. Yung gumamit ka rin ng pagkit para yung bato balani ay dumikit sa bote eh. Hindi ko na pinakailaman yan, kahit napapanood ko yan, hindi ko na pinakailaman yan. Yung pagbebenta mo ng luno, ng medalyon, na binenta mo ng 30,000, abutin ka sa akin. Madadamay lang yung gumawa. Kung sino nagtunaw at naggawa ng medalyon na yan. Madadamay lang yan. Baka mabaril ka pa. Kilala ko yung binentahan mo. Tinanong ako kung tunay yung gamit mo. Sabi ko lang, no comment. Dahil hindi ko nakikita yung medalyon. Pero, mag-trip ka pa, sige. Ayan ata yung tinira ni KB. Commander Leon, si Mr. Usokman. Oo, isa lang yan. Isa lang ang nagpauso niyang usok-usok na yan. Putragis na yan. Dapat sa karnabal ka nagtrabaho, hindi sa spiritual eh. No? Dapat hindi sa spiritual. Magmula nang nakilala ako sa pangalan na ninyong gala sa Banahaw, Roel Bones yung Perubin ng Quiapo, hanggang sa KMJS. Hanggang ngayon na naging Commander Leon, wala kayong nakikitang inilalabas ko na pinapausok na medalyon. Bakit? Dahil ayaw kong manarantado ng tao. No? Ayaw akong manarantado. Para lang kumita. Potragis na yan. Tigilan nyo kami. Baka naiingit sa'yo, Commander Leon. Hindi, ganito kasi ang sabi. Ganito ang sabi sa akin. Ilan na ba daw ang nabiling gamit nitong suki ko sa akin? At paano daw napatunayan na kung tunay ba yung gamit ko? Sumagot yung suki ko. Maraming gamit na niyan na napatunayan ko na mabisa. Meron, kinikwento din to si suki ko na mutya ng kidlat na pinutokan ng baril ni hindi man lang nabasag. Nabaksakan pa to ng yero sa ulo, sa muka, ni hindi man lang napunit. Ngayon, sabi niya, kung talagang tunay yung gamit ko daw, pausukin ko daw sa harapan niya. Tapos, nag-video call tong tarantado na to, pinapakita yung gamit na nausok daw. Oh. Ngayon, tinanong sa akin itong suki ko kung talagang tunay yun. Tumawag sa akin kanina, hapon. Kung talagang tunay yun, na napapausok daw yung gamit. Naguhukay ako ng bonsai kanina. Namamamatay na ako katatawa dun sa inuhukay namin dahil putrages na yan. Tigil-tigilan mo bro, tigil-tigilan mo. Isa pa, may marinig pa ako sa'yo. Babanggitin ko yung pangalan mo, baka matanggal ka pa sa haring bakal sa pinaggagawa mo. Kaya kong ipapost yung video mo sa loob ng Kalipunan ng Haring Bakal. Sa group page ng Haring Bakal, Kalipunan ng Haring Bakal. So yan yung isang malaking halo-halo dyan. May Dastabak, may Henry, may Abakasi. Kapag ipinost ko yung video mo dyan, matik yan, tatanggalin ka, maniwala ka sa akin. Tigilan mo yung trip mo. Kasi unang-una, wag mo kong gawing example o halimbawa dyan sa katarantaduhan mo. Dahil hindi ko kayang magpausok ng gamit dyan sa ginagawa mong katarantaduhan. No? Tigilan mo yan. Tigilan mo yan, promise. Dahil pag hindi ka tumigil, tandaan mo, ang binentahan mo ng gamit, nagtanong sa akin, kung tunay ba yung binenta mo na alagang 30,000 na luno, yung medalyon na luno, hindi sinasabi ko lahat peke na medalyon na luno. Hindi po ganon, hindi lahat. Dito lang sa si Boy Usok, na nagpauusok ng medalyon, na nung sinuri ko yung medalyon, nang ipinakita sa akin, gawa sa tingga.
gawa sa tingga, talagang mayuyupi yun. Ang tunay na medalyon ng luno, pag niyupi mo, bumabalik ng kusa. Yun kung di pa ibabalik, hindi pa babalik Kaya tigil-tigilan mo yung katarantaduhan mo. Lahat ng katarantaduhan, gusto mo yumaman, gusto mong kumita dyan, huwag kang mandamay. Para hindi ka mabulgar. Pati yung pagkit mo, matatauhan ka sa akin. Matatauhan ka sa akin, promise. Matatauhan ka. Yung dumidikit-dikit mong bato-balani na yan sa bote, ay. Huwag kami Huwag kaming mga nakakatanda sa espiritual ang tarantaduhin mo. Bro, tinira na ni KB yan. Kaya nausok, may posporo pulbura niya. Hindi lang bro. Ito yan Ito yan. JR. Ito na nga, pinakita ko na kanina sa mga bagong nanonood. Sunod yan, ipangalan na yan. Paano gagawin yung tricks na yan? Etong sa posporo, mabibili nyo to sa Lazada. Gugupitin ko. Bahagya lang, konti lang, para makita ninyo yung katarantaduhan ng mga hindot na yan. Susunugin ko yan sa metal. Kasi kapag hindi nyo to sinunog sa metal, walang maiiwan dito na katas. Yung katas ang pinaka-importante dito mga lods. Kapag naiwan yung katas, may kasi, may usok, ano mo nga muna electric pan saglit, makipatay. Kaya ayaw masunog Ayan mga lods. Ilalaglag ko yung pinagsunugan. Baka mapasok pa ako niya. Nakakapaso yun. Kasi patuloy na nagliliyab yun. Hindi lang natin nakikita. Itong pinagsunugan na to, nakikita ninyo, mayroong kulay. Ibang klaseng kulay dito. May nakikita kayong parang basa. Yung parang basa na yan, kapag kinuha ko yan at inilagay ko yan dito sa medalyon, kiniskis ko yan, uusok yan. Uusok ng kusa yan, Tignan nyo yung katarantaduhan niya mga yan, umusok na, Pati yung ilong niyan, umuusok na. Kung napapanood mo tong hindot ka. Okay, papangalanan kita. Umuusok yung medalyon. Bakit umuusok yung medalyon? Dahil sa katarantaduhan itong hindot na to na naninira sa akin na hindi ko daw kaya magpausok ng medalyon kung talagang tunay medalyon ko dahil dito. Dahil dito. Ito nga yung pinagsunugan Yung pinagsunugan yung uling na yan, kapag kiniskis nyo yung kamay nyo, uusok yan, Kita nyo yung usok? Kung gaano katindi. Ngayon, pag kiniskis mo yan, dahil nasa kamay mo na yon, yung pinagsunugan, pag kiniskis mo dito yan, kulang na lang, lumabas na yung genie dyan, Kita nyo yung mga katarantaduhan yan, tapos titira ka, na hindi ko kayang magpausok ng medalyon. Kung tirahin kaya kita nga pangalanan kita dito, tigil-tigilan na mo yung katarantaduhan mo, Piliin mo. Kasi unang-una, kung di mo pipiliin yung katarantaduhan mo, magigising ka na lang, may madampot na sa'yo na. baka dumampot sa'yo na hindi mo maintindihan. NBI talaga. Dahil NBI yung binentahan mo ng gamit, gago ka. Gagatungan ko na rin ang medalyon ko para umusok, sabi ni Liwanag ng Jutate. Mercy Narvaez, laruan ko yan nung malit pa ako. Anong name, Commander? Pagka binanggit ko kasi yung pangalan nito, ang iniisip natin dito, gagawa ng fake account tong hindot na to Tapos magti-trip na naman to. Wala namang problema kung mag-trip to Kaya lang, alam ko naman na kapag ka nag-trip yan, kahit sa live talagang aani ng bash award yan. Wala namang problema dyan. Kaya lang ang inaano natin dyan, bigyan ko na lang ng isang pagkakataon. Basta,
Iwasan nyo yung mga umuusok na medalyon. Yun na lang. Alam nyo na yung sekreto niyan. Kahit hindi ko nabanggitin yung pangalan, basta may nagpapausok ng medalyon, yun na yun. Miyembro ata ng karnabal tong hindot na to eh. Lakas ng trip. Sipin nyo, may tumawag sa akin kanina na, Mander, tignan mo to. Wala daw visa yung medalyon mo kasi hindi mo daw kayang pausukin. O ngayon, pinausok ko na yung ilong mo. Kabahan ka na. Dahil kapag kaya nilantad ko yung pangalan mo, yung binentahan mo, no? Yari ka sa NBI. Mga kamote ka talaga. Maniwala ka sa akin, maniniwala. Talagang dampot ka. Name reveal tol para ma-aware ibang buyer nila na nila maloko. Mahirap kasi kapag ka nilabas natin yung pangalan nito, alam ang iniiwasan natin dito, yung buwisit. No, yung buwisit na bigla na lang magmumura. Eh ako, pag ako minumura, isa lang sinasabi ko diyan. Kung may talagang mga anting-antot tong mga to, magkita tayo ng personal, tsaka nyo ako murahin ng personal. O ito, ang dami pa natira dito na abo. O, kiskis ko lang sa kamay ko yan. Then kapag nasa kamay ko na yan, papausukin natin ang kapangyarihan ng medalyon. Para mainam na napapanood ka. Kung yung medalyon lang ang pinapausok mo, pati yung pit mo, pag kiniskis ko yung pulbo dyan, uusok yan. Ha? Uusok at uusok yan. Kahit sa puwit mo, kahit sa mukha mo, uusok yan. Kaya tigilan nyo. Tigilan nyo yung, alam ko na yan. Sino yan? Nagpapausok ng medalyon. Roland Dizon. So yun, Roland Dizon. Ingat kayo dyan sa nagpapausok ng medalyon na yan. Yung gamit ko daw, walang visa. No? Kasi daw, hindi ko kaya magpausok ng medalyon. John Silvestre, ang lakas talaga ng tama ni Mr. Usokman, Commander. Dahil talaga, i-booking mo na, Commander, para na di kumalat ang kamandag yan, Commander. Eh, isang halimbawa dyan, yung pangalan yan, Commander din. Bahala na kayo mag-isip ng Commander dyan. Hindi daw napapausok yung medalyon, eh, putragis ka eh. O, abo, ikiskis natin dito sa medalyon natin. Yan, yung medalyon natin, uusok na dahil sa abo. Oh, yung katarantaduhan mo, hindi marunong magpausok ng medalyon. Mga idol, kung gusto niyo ng magic na ginagawa ni Usokman, ito, bili kayo sa Lazada, sunugin ninyo. Pinakita ko na kanina kung paano sunugin to. Pag may matitira doon na parang moist na nanggaling sa pinagsunugan, kunin nyo yon, ipahid nyo sa medalyon. Pausukin nyo kunyari. Kwento nyo sa bata, pwede yun. Nasa tulpo yun, ay patay na, nasa tulpo na pala. O, edi bawi. Bawi na. Yung pagtitrip mo sa akin, yung paninira mo sa akin, bawi na. So, ayan, pausok tayo ulit. Gawa tayong magic. O, yan, ginupit kong maliit. O, sa mga hindi nakakapanood pa ng tricks na ginawa kanina ni Mr. Usokman na nagpausok na medalyon, wala kayong ibang gagawin kundi susunugin nyo lang yan. Kapag nasunog nyo yan, huwag nyo lang hahawakan kagad mga idol kasi unang-una may kita nyo dyan, nagliliyab pa yan, So wag nyo nga hawakan dyan para yung nanunuot sa balat yan pag napaso kayo dyan. No, yan lang ang sasabihin ko sa inyo, nanunuot yan. O yan, akala nyo wala na oh. So kung sa tingin ninyo, o yan pa, nausok pa. Matagal mawala yan mga lods. Matagal kasi may chemical yan na ginagamit dyan. Yung chemical na yan yung chemical na ipapahid nila sa medalyon nila para mabili, magbi-video call sila doon sa mga sa mga kliyente nila. O yan pa, nausok pa ulit oh. Naliyab pa. Matagal kasi mawala yan. O, tanggalin na natin dito. So yung naiiwan dito, yung naiiwan na pinagsunugan, so medyo mainit-init pa yan. Gawin lang dyan. Yung natirang pinagsunugan, kunin nyo. Lagay nyo sa medalyon. Pahid nyo. Then,
Ipan nyo ng bahagya kapag ka medyo tuyo na hindi na mahalata. So, ganyan ang gagawin ng mga kuneho. Kikis-kisin nila. Mula sa kapangyarihan ng Satur, tinatawagan ko ang apoy. O, yan. Yan yung sabi mo sa video, di ba? Ang apoy. Pausukin ang aking gamit at ipakita ang bisa ng buang kang hindot ka. O, yan yung bisa ng katarantaduhan mo. Ba? Yan ka, usok-usok mo? Batoo mo ba yung nasa likod mo? Oo bro, batoo mo. Maraming batoo mo. Na yan ay hinukay namin doon sa kinukuha na namin na bundok. So, alam nyo na yung bundok na yan, yan ay malapit sa Banahaw. So, dyan matatagpuan. Minsan nasa loob yan ng ano. Minsan nasa loob ng kuweba, yung iba naman, mga nagmimina. Nagmimina sila, sinasako nila yung mga pinaghukayan nila. Dinitatapon nila sa labas ng kuweba o kaya sa bandang gilid ng kalsada. So, kung bakit may mga omo dun sa gilid ng kalsada. Dahil yung mga nagmimina na yan, nilalabas yung lupa. So, ayun, maganda na rin para sa amin. Kasi kapag nagulan, na yung sako na pinaglagyan sa tagal ng panahon, ulan-init, nasira, then kakalat yung lupa, pag naulanan, lilitaw na yung mga omo, kita namin. Nakikita na namin. Pero kung gusto talaga doon sa loob ng kuweba, so pinicturean ko na yan. Ang problema lang, bakit hindi namin binibideo? Kasi unang-una mga idol, ayaw namin na yung area ay maging pamilyar doon sa ibang mga naghahanap ng mutya. So hindi naman ibig sabihin sinasarili namin. Basta ayaw namin magkaroon ng clue. Kasi kapag ka nagkaroon sila ng clue, tignan yung kamay ko, patuloy na umuusok ko. Kasi nandun pa yung pagkit eh. So kung bakit ayaw namin ituro, kasi kapag nalaman ng ibang mga antingero yan, dadayuhin yan, mangunguha sila doon. Then yung mga talagang nangunguha doon na nagturo sa amin kung nasan yung maraming omo na yan, mawawalan na po ng hanap buhay. So sila yung nagsusupply sa Quiapo. Kaya sa Quiapo iba-iba. Merong ceramic, yung peke na tinatawag natin na kapag pinukpok ninyo, nababasag. No? Daniel de los Reyes, marami na talagang scammer ngayon, Commander. Noong pa yan, kahit hindi pa sa spiritual. Tignan yung kamay ko, walang umpay sa pag-usok ko. So, yun. Ang ayaw namin doon, magkaroon ng clue o maging pamilyar sila doon sa lugar. Kasi unang-una, kapag ka nalaman yan kung saan kinukuha yan, dadayuhin na yan ng mga antingero. Then, pag naubos yan, wala nang hanap buhay yung naka-discover kung saan yan makukuha. So, yun lang yung pag-iingat din. Kaya yan ay ayaw na. Sabi ko sa kanya, videohan mo lang yung actual na pagkuha, yung paghukay. Pero kung sa amin pa manggagaling ng video, ay hindi na tama. So, ayun, medyo malayo din. Dahil may 1 oras at kalahating lakaran, magmula sa bayan, papunta dun sa kuwebang pinaghuhukayan yan. So, yun. Kung minsan, meron tayong iniingatan na sekreto din ng iba na mabulgar. Hindi naman po mahalaga kung maibidyo natin lahat eh. Marami na tayong ginawang katunayan kung saan namin hinuhukay yung mutya, kung paano nakukuha yung mutya, anong uri ng bato yung may mutya sa loob, anong uri ng kahoy ang makukuha ng mutya. Lahat yan ay ipaliwanag ko na po sa inyong mga idol. Kaya lang, kung minsan, hindi naman natin pwedeng ibulgar lahat yan dahil iyan ay kawawa naman din po yung mga naghahanap buhay sa pamamagitan ng pagkuha yan. Real Naos, Cebu. Shoutout sa iyo, Real Naos. Jun T. Flamenco, watching from Marinduque. Shoutout sa iyo. Rapi Sinosa, shoutout sa iyo. Mapagpalang gabi. Simple Man is watching. Shoutout din sa iyo, Simple Man. At sa lahat ng nanonood sa atin, kanina umabot po tayo ng 115 viewers. Ibati na lang kay Chris Kidlat. Kay Chris Kidlat. Kay Chris Kidlat nga pala. Kay kumpare kong Chris Kidlat. Shoutout sa iyo, bro. Happy birthday. Happy birthday. Hindi na kami makapunta man ngayon dyan, so pwede babawi na lang ako sa ibang araw. Kasi pagod din ako, kita mo naman yung itsura ko ngayon. Mahirap kasi maghukay ng bonsai, mahirap maghanap ng bonsai sa kabundukan. Yung kwintas mo, ano, Kimani, May boss ba yan? Anong Kimani, May? Ano pong kinamimay? Ay,
Matan Aba Elison, wala pong tawagan ng master. Hindi po ako nagpapatawag ng master. Commander na lang po, okay lang. Magandang gabi din sa'yo. Matan Aba Elison. Chris Kidlat, shoutout sa'yo, pre. Happy birthday na rin. Pasensya ka na, hindi ako makakapunta ngayon. Kita mo naman sa live kanina. So kahit na bumabagyo, naghahanap pa rin kami ng bonsai. So ganun kasi yung mga idol, no, kung bakit lagi ako nasa bundok. Kung di naghahanap ng mutya, naghahanap kami ng bonsai. So yun, dapat may lakad pa kami ni Mrs. Kaya lang gabing-gabi na. Kaya hindi na rin kami nakapunta doon kay ano. Jopper, magandang gabi din sa'yo. Normal Talon, yung kwintas mo, may visa ba, Commander? Wala po, kaya ako nga suot eh. Hindi po kasi nausok yan, kaya walang visa. Hindi, joke lang bro. Ang suot kong medalyon ay Celio ni Metatron. So, siguro naman, napaka-logic ng tanong mo. No? Napaka-logic ng tanong mo. Kung may visa ba to? Siguro sa klase ng aming pamumuhay bilang isang combat healer na nagpapasampahan na nakikipagtunggali, hindi siguro ako magsusuot ng walang bisang gamit. Pero kung gusto mo subukin, pwede rin, punta ka rito. Ganun lang kasimple. Jojo Garete, shoutout sa'yo, mapagpalang gabi. Good evening din sa'yo. Victor Michael Bumbay, ayun si Bumbay, shoutout sa'yo, gandang gabi. So, sino pa ba? Tagalog Ramil, shoutout sa'yo. Sa Palunpon, Leyte, Alvin Kulibaw. Tama ba? Kulibaw Mortala, shoutout sa'yo. Arlester Caselos, shoutout sa'yo. Sa lahat po ng mga nanonood sa inyo, mapagpalang gabi. So, Patrick Ulanday Romano, shoutout sa'yo. Bisa ng Bato Omo. Bisa ng Bato Omo, Patrick Ulanday Romano. Ang bisa po ng Batong Omo ay Kabal. So, paano mapapatunayan? Lampo tayo rito. Al, pengi nga ano? Yung kara. Ay, saglit ng mga idol ha. Wag nyong sa mga bata na nanonood dyan. Marami po tayong bata na subscriber. Ang tanging masasabi ko lamang po sa inyo, huwag niyo pong gayahin ito. Hindi professional ang gumagawa nito, kundi may kinalaman po sa spiritual o talagang mga... Halan dito, karayom. Ayun, may nakatusok dun oh. Saan ka na? Hal? Dali lang, yung pinakuha ko. Dito may nakatusok dun, oh. Ayoko na maliit, gusto ko malaki. Ay, ito nga, malaki. Malaki. Ay, Anto no, meron dun, oh. May nakatusok dun, di ba? Binalik ko dyan, sa may pinto. Binalik ko dyan, ah. Hindi ako nawawala ng karayom dyan, eh. Pang sample ko yan, eh. ito, So yun, mga idol, Sanctuario de Mahica. kinakalawang yan. Ano ngayon? Ano, kinakalawang ko. Kawawa tayo dito. Ito, Ayan, naninilaw na. Hindi yan, kung talaga may kabal, eh, di ba tayo matatakot? Tunasan lang natin. So yun mga idol, itong tanong mo, batoo mo, at mutya ng tubig. Ang mutya ng tubig sa negosyo at pampaswerte. So dun po yan nagagamit mga idol, no? Pampaswerte sa negosyo. So yun po. So ito ngayon, malalaman natin kung tunay itong karayom na to, hindi. Yan, may kalawang pa eh. So siguro pwede para malaman, sino po pupunta rito, tusok natin sa putyo. Kung matalas o hindi. Ayan mga idol, tumagos. So ayan, isa pa. Oh. Para malaman ninyo kung may talim ba o wala. So ayan. Doblehin natin, baka sabihin nyo ay may daya. Yan, tagos. So, ang bisa nito ay ginigising. So, ito kasi, ito ay hindi konsagrado pa. Pero kung konsagrado na yan, hindi na natin bubulungan. Kaya lang, yan hindi pa konsagrado. Kapag may nag-order, tsaka namin kukonsagra yan, nilalagay namin doon. sagrado na. Sa apoy, Commander, okay din ba yan? May nagsabi okay eh, pero hindi ko sure. Hindi ko po na na testing. May gumagawa, sinusunog yung ganito eh. Meron na patunayan din ng iba.
Oh, tsaka may mga nasunog na yung bahay. Naka-iska po sila. Hindi nasunog, nagbabagsakan daw yung mga apoy. Pero yung testingin yun, mainit. Ito na lang tayo sa karayom. So, ganyan, lalagay nyo lang dito, mga lods. Then, hawak nyo yung omo, ah. Tapos, lalagyan nyo to ng bulong, mga lods. Yung bulong nito, dahil nga ito hindi pa binuhay, binubulungan ko. Then, mas mainam din na meron din bulong para doble yung pwersa at doble yung lakas niya at gising na gising. So, yung pang pagising ko dito, hindi ko nababanggitin. Pinagkakalob ko yung mga idol doon sa mga nag-order sa akin. Kasi hindi naman lahat ng bato omo, may bulong sila na katulad ng ginagamit ko. So ilalagay niyo lang dito para malaman ninyo na iyan ay sa kabal. Ay dumudulas. Yan mga lods. Titignan natin kung tumusok. So nakita ninyo ang haba ng karayom, kaunti na lang ang natira. Ang sakit. Ma-update siya mga lods kahit na ano. So ayan. Tapos, yung pinagtusukan ng karayom, makikita natin yan doon sa yung tuldok. Ngayon yung tuldok, hindi po, ang gagawin ninyo, hindi ganyan lang. Kailangan hawakan ninyo yan, then kurutin ninyo. Kapag may lumabas dyan na maliit, nakikita ba? So pag may lumabas dyan na maliit na kahit konting dugo, hindi po yun kabal. Hindi yung kabal mga lods. So yan yung bisa ng bato omo. So ayun, sa mga naghahanap ng pagpapatunay dyan, ganun lang kasimple yung pagpapatunay dyan. Idol, out po muna ako. Work muna lang. God bless you, idol. God bless din sa'yo, Rolando Cadayona. Shoutout na rin sa'yo. So Tari Salazar Soriano. Legit daw. So, hindi lang ako nagpapatunay niya. Yung iba nga, naglalaslas pa dito. Nagugulgul. Ako nga natatakot kung minsan sa pinagagawa nitong mga to. Nakakuha ng bato mo. Bakit ginagawa nyo naman testingan kasi yung katawan ninyo? Para lang mapatunayan na legit. Doon lang sa pagpukpok ng maso. Kung iyan ay mababasag, malalaman nyo na kung legit yan eh. Tandaan nyo mga lods, ano? Alpengin nga akong plastic. Ito pa, isa. Kasi, mga lods, kahit na iyan ay so bato omo. Example ko sa inyo, ah. Tapos kumuha ka doon ng, ng bato na bilog, kahit anong bato. Doon sa labas, yung hindi bato omo. Eh, mga lods, lalagay natin yung plastic. Ito daw yung sikreto para malaman yung tunay. Kapag daw sinunog mo to, hindi daw nasusunog. Hindi nga talaga nasunog. 'Di ba? Wala nga butas, hindi nga talaga nasunog. Pero mga lods, hindi naman doon, hindi lahat ng bagay mga lods. O ayan o. Buong buo pa rin. Hindi naman yun dyan makukuha eh. Hali hanap tayo dito ng bilog na bahagi. Kahit sa bote, pwede ito mga lods eh. Hindi masusunog yung bote. Ito na lang mga lods, para maintindihan ninyo yung sinasabi ko sa inyo, kung ano yung kasanayan. Kaso ito hindi bilog eh. Okay lang yan. Ito mga lods, oh, hindi ang bato mo. Isang uri ito ng lagayan ko ng o baka sabihin ninyo, may anting-anting, kaya hindi nasusunog. Tanggalin natin yung laman. Ito yung lagayan ko ng mga mutya. Tingnan nyo yung laman, oh. So yan, walang laman, ah. Ilalagay ko dito yung plastic. Then, hahatakin ko ng banat na walang makakapasok na hangin. Ngayon, kapag walang hangin na nakapasok na dito, parang meron, ah. Sa bote, ginagawa ko rin to eh. Tinesting ko sa bote pero hindi naman nasunog yung bote. Ayun mga lods, oh. So nakita nyo ba nasunog? Di ba wala? Kasi lapat na lapat at walang nakakapasok doon na hangin, hindi talaga masusunog yan. Buo pa rin si plastic. In example ko to, metal ah. Dapat pag nag-init yung metal, sunog yan. Pero hindi pa rin nasunog, oh.
Ni kaperanggot na butas. Wala kayong makikitang butas. Ayan, oh. Batakin ko ng maayos, ha, para makita ninyo. Kulubot lang yung nakikita nyo na yan, pero hindi yan butas. Kasi mga lods, ang paliwanag dito, wala kasing pumapasok na hangin, kaya yan hindi nasusunog. Commander, yung bato na binabad ko lagi sa tubig tapos iniinom ko sa umaga, pwede po ba yun? Pwede yun, Tami R. Gonzales, pwede yun, pwede yun. Walang problema dun. So, balik na natin tong mga pinagtatanggal ko dito. Ito kasi mga lods, bulalakaw yan na nilalagay natin dito sa... Iniipon ko pa kasi to. Maraming mutya yung lalagay ko rito na pang bala, din puputukan ko. Kapag hindi pinutukan, ayos. Pero pag pinutukan, hindi, hindi ayos. So, ganun lang yun. Para lang tayo nag-experiment dyan. So yun mga idol, ingat-ingat din kayo. Hindi lang laging sinasabi ko sa inyo, importante yung ganyan, meron kayo. Kung collection kayo, sana yung collection lang na iniipon po ninyo mga lods ay tunay. Para hindi nasasayang yung inyong panahon sa pagbitbit niyan. Kung marami man yan, yung pagsuot ninyo, tapos bigla kayong binaril, patay. Yun ang mahirap dyan. Tiwala kayo sa gamit, pero ikinapahamak nyo naman. Hindi ko naman sinasabing sa akin lang may legit. Maraming legit dyan. Marami. Kaya lang mabili kayo ng mga talagang tao na nagpapatunay na legit talaga yung gamit niya. So yun lang ang paalala ko sa inyo. Hindi kay Commander Leon lang kayo makakakuha ng gamit na legit. Marami yan. Marami yan. Maraming mga may nagbebenta dyan ng mga anting-anting nila. Ngayon kung sinasabi nila kung talagang tunay na anting-anting, bakit binebenta? Simple lang ang sagot nun. Malay mo yung tao, kailangan nila ng pera. Pangalawa, malay mo yung gamit nila, sobra-sobra na. At kung ano man yung ginagawa nila, wala kayong pakialam doon. Kung sa mga nagsasabi na bakit binibenta. No? Inggit lang kayo kasi wala kayong pambentang gamit. Yun lang yun, mga lods. Kung real talk lang tayo. Kasi, hindi mo na kailangan saklawan eh. Kung binibenta man yung gamit o hindi. Pag binenta daw yung gamit, wala nang visa. Bakit ang dami kong binentang gamit? May nakarating pa sa ano? May nakarating pa sa ibang bansa. Kita nyo, foreigner, binabaril yung gamit ko. Ilang beses ko na yan pinost. Hindi lang yun. Kahit dito sa Pilipinas, ilang gamit dito yung pinutukan. Na talaga naman. Diba? So, bakit may visa pa rin? Kaya, Alvin Nuevo, ayokong banggitin yung pangalan yan. Hindi ako magpapatunay kung legit ba yung mga gamit ng mga pinagbababanggit ninyo. Kasi ang magpapatunay po niyan kayo. Kapag napunta sa inyo yung gamit, doon yung malalaman kung tunay yan o hindi. Kasi kung i-judge natin yung gamit, hindi, peke gamit yan. Hindi, walang kwenta gamit yan. Hindi, baguhan lang yan. Hindi po ganun. Maraming mga baguhan sa spiritual na may mga malalalim na kaalaman. Bakit? Kasi yung mga nagturo sa kanila, malalalim ang kaalaman. No, hindi lahat ng mga nag-aral ng pandemic ay walang alam. Baka malay nyo, nag-aral ng pandemic yan, pero yung nagturo dyan ay mga tunay na may kaalaman at mga maestro nila na marurunong din. Tandaan po natin kung anong puno, yun yung bunga. Kung marunong talagang maestro niyan, magiging magaling din yan, kahit baguhan din yan. Darating yung panahon na sinasabi natin ng mga papalit at mga bagong pangalan na sisibol na mangangalaga sa espiritual nang walang halong panloloko. So, bigyan natin sila ng pagkakataon. Kaya lang ang problema, kung yung iba ay ginagamit sa katarantaduan at nabisto nyo na, huwag nyo nang tangkilikin yun. Baka mamaya maungutang kayo na mura lang yung gamit, ganito yung gamit, hindi wala namang bisa. Kayo po ang kawawa, hindi po kami. Kaya ito, binibigay kong paalala sa inyo. Kung ano man, yung sa tingin ninyo, kung kayo naniniwala doon, hindi ko naman sisiraan niya kung naniniwala kayo doon sa binanggit mo. No? Ang problema doon, kung sinabi kong legit yung gamit, tapos na-disgrasya, di pati ko, madadamay pa. So para, malaman mo, bumili ka ng gamit, sabihin mo, ang bibili mong gamit, liwas bala, o kabal sa bala, ngayon putukan mo. Sa akin, sa Quiapo ko lang nabili, di pinutukan. Joseph Hilado Andaya, depende po yan sa nagtatangan. No? At depende dun sa Quiapong binilan mo. Kasi hindi naman lahat sa Quiapo ay hindi nagkokonsagra. May mga nagkokonsagra dyan na marurunong din. So, yun lang ang sagot dun. May mga nagbebenta rin sa Quiapo na mga antingero na pagala-gala dun. Tapos bigla kang bebentahan ng gamit. May mga bisa naman yung mga gamit nila.
Ngayon, ang gamit, hindi po yan masasabi natin kung saan nanggaling. Sabi ko nga sa inyo merong isang antingero na nabilib ako bago lang sa spiritual to. Siguro mga 2 years pa lang sa spiritual. No? Sa comment. Natatawa ako pero nung binasa yung comment, alam nyo may sense of humor at may katunayan yung sinasabi niya. Kahit yung bato sa gilid ng kalsada, pag napulot mo at kinonsagrahan mo, binuhay mo at binulungan mo at kinargaan mo ng orasyon, gagana. Bakit? Kasi unang-una yung ginamit mo, tiwala ka na ito'y tunay na orasyon at mabisa. No? Walang labis, walang kulang, kundi saktong kargahan. So, ganun ang ginamit mong klaseng orasyon, maniwala kayo sa akin mga idol, gagana. Kaya hindi yan kung sa Quiapo nyo binili mo yan kay Mang Kepweng, walang problema dun. O kay Bong Navarro, yung manggagamot siya. Kung saan man yan, no? Walang problema dun kung kanino nyo binili. Ang pinaka-importante dyan, alam nyo na may bisa at alam nyo na gumagana. Yung sinasabi mo na binili mo sa Quiapo, hindi pinutukan. Bakit nga ako nung mahal na araw, di ba? Hindi ko na kinonsagran yung medalyon. Sabi sa akin, bro, bagong gawa, 2 lang. Isa sa akin, isa sa'yo. Ayan si Idol, never nanira ng ka-spiritual niya. Real talk lang siya. Yun naman talaga, tol, kailangan lang natin i-real talk. No? Kung ano yung totoo, yun lang sabihin natin. Kaya tayo masasabi ko, kung yun nga, yung sa Quiapo, yung binili ko, di ba pag galing ng Quiapo, mahal na araw, nandun kami. Pagdating dito, sabi sa akin, Mander, papatesting kaming gamit. Pero bago ko testingin yung gamit nila, yung nabili ko sa Quiapo, dun sa kakilala ko, na 2 lang daw doon, isa sa akin at isa sa makakabili, ako nga nakabili, pinutukan ko rito, kita nyo naman, kitang-kita nyo, live video hindi pinuputukan. Pero yung mga kasamahan ng nagpaputok na mga pumunta rito para testingin yung gamit nila nung mahal na araw, tignan nyo naman, nagkanda warak-warak. O pati medalyon, walang patawad, 3 piko, kakapal-kapal, wasak. So ginamit lang natin 22. Pero dun sa gamit na yun, yung sinasabi ko sa inyo, talagang hindi pinutukan. So wala pang konsagra yun mga lods, wala pang konsagra. Kahit yung gumawa, sinabi niya wala pang konsagra yan baka testingin mo. So sa akin, wala akong pakialam doon kung mawawasak siya. Basta mapatunayan ko kung totoo. 'Di ba? Kung sinasabi niya mabisa at yung mga salita na nakakarga doon ay mabisa, kahit walang konsagra yan, gagana yan. Kami nga, yung kinopya namin ng orasyon sa libro sinaling ko sa papel hindi ko na kinonsagran pinaputokan ko umiiwas yung bala. So yun yung sinasabi natin doon, yung mga makamandag na salita o mga salitang buhay. So yun po yun Hindi naman dyan importante kung nakonsagran o hindi. Kaya lang, pagdating sa mga kulang-kulang barang-barang, mga lods, wala dyan sinasabing hindi na konsagrahan. Kailangan konsagrahan talaga yan. Pero doon sa sinasabi natin putukan sa bala, merong kailangan konsagrahan, merong hindi. Pero doon sa mga pangontra, sa kulang barang, kailangan konsagrahan talaga yan. Kasi unang-una, mahirap malusutan. Kaya doon tayo sa talagang sigurado. No? Kailangan ang gamit nyo na konsagrahan, na bautismoan at na ipangalan sa inyo. So yun yung pinaka-importante doon. Habang kinukonsagran, ipinapangalan sa pangalan ninyo sa mga ngasiwa upang kilalanin kayo ng gabay ng gamit. So yun po yun. Bakit kailangan ipangalan sa inyo? Kung kukonsagrahan ko, sino re-respeto nun? Ako lang ang susundin yun. Pag pinasa ko sa inyo yung gamit, susundin ba kayo nun? Kaya kung nagtatanong kayo kung bakit namin kinukuha sa inyo yung mga gamit, pangalan ninyo, di ba? Nag-order kayo ng gamit sa akin, kukunin ni Mrs. yung pangalan ninyo. Kasi sa konsagrahan, ipinapangalan sa inyo yan. Ngayon, kung hindi umabot sa konsagrahan, bumili kayo ng gamit, ngayong araw na to ay ipapadala na namin na konsagrahan, pero hindi na ipangalan pala sa inyo, no? Ang gagawin namin dyan, kung hindi na ipangalan, hindi na aabot, dahil kagabi pa kayo konsagrahan, ngayon kayo bibili, mamaya na namin ipapadala, hindi na talaga aabot. Dahil hindi na namin maipapangalan sa inyo yan. May sikreto doon. So yung sikreto doon, ibubulong namin doon sa nakabili kung paano siya susundin ng gabay ng gamit. So merong paduguan na tinatawag doon. Sa mga nakabili na sa akin, alam na nila. Marami na akong tinuro sa kanila kung paano sila susundin ng gamit. So Enoch Juni, shoutout sa iyo. Shoutout sa lahat. Gerson Valdez,
Bakit Q yung pangalan mo, bro? Hindi, Victory. So, yun mga lods. Nag-live lang tayo dahil dun sa kupal na nagmamalaki na napapausok daw niya yung gamit niya. So, ngayon, pinatunayan natin kung paano napapausok. Alam nyo na. No? Ingat na lang kayo. Yun lang. Commander, pwede po ba malaman if may gabay na nagpaparamdam? Alam mo bro, ang gabay na nagpaparamdam, magpaparamdam at magpaparamdam yan. Karaniwan sa gabay, nagpaparamdam yan. Kasi bakit? Kung ang gabay mo hindi aktibo, mahirap yan. Commander, walang tatalo sa iyo. Hindi. Bakit ganun? So, hindi ka namin babalik-balikan kung hindi magaling yung kapani-paniwala ang mga ginagawa mong pagpalain ka na Ama. Hindi naman yun, bro. Hindi tayo nakikipagtalo. CJ Matthew Peguera. So, hindi tayo nakikipagtalo, hindi tayo sa digmaan ng spiritual lang, doon tayo nakikipagtalo. Sa gamutan, kailangan natin digmain at kailangan natin makipagtalo. Pero pagdating sa larangan ng spiritual at pag-aanting-anting, hindi natin kailangan makipagtalo. Lagi ko sa inyo sinasabi, mas mainam na nakikitao ka, nakikibagay ka, nagpapakumbaba ka, at nakikipagkaibigan ka. So, yun yung number 1. Tandaan po ninyo, sa iba't ibang lugar na pinupuntahan ko, iba't ibang taong nakakasalamuhan namin, at hindi lang kami nakikialam dahil kami nasa spiritual. So, kapag may nakita kaming taong tapat, parang wala lang kaming nakita. Pag may nakita kaming mga sundalo, parang normal lang din. Ano man yung uri ng tao na nakakasalamuhan namin o nagpapagamot sa amin, wala po kaming pakialam doon. Kasi unang-una, hindi yung estado ng pamumuhay nila kung ano sila ang ginagamot namin. Kundi ang ginagamot namin, yung may mga sakit na lumalapit sa amin. So kung ano man yan, kung rebelde man yan, kung sundalo man yan, kapag lumapit sa amin yan, hindi namin pwedeng hindian. Katulad po din po kami ng doktor na hindi kailangan mamili. Pero depende sa doktor. Kayo na nakakalam kung ano yung tinutukoy ko. So sa amin, sa doctor, spiritual doctor, so katulad namin, nagagamot ng mga sakit na tungkol sa spiritual, na kulam, barang, gayuma, palipadangin, o ano man yan, na bira sa katawan mo. So yun yung aming aalisin at tatanggalin. At wala kaming pakialam dun sa estado ng tao. So yun po yun, yun lang kapaliwanagan. At sabi ko nga sa inyo kung bakit, kung saan ako lumalapag. Kasi alam ko naman na wala akong kaaway. At kung meron mang umaaway sa atin, sila lang yung umaaway. Bahala sila dyan. Kung ano trip nila, bahala sila. Tanong lang kung natabunan na kagad. Ay, isa-isa lang mga lods. Tabunan na. Itmar Sulayaw. So sa amin ito, total, gusto na matinding kapaliwanagan. Ang Divino at Encantadores noon pa mortal lang magkaaway. Tandaan ninyo O shoutout kay Itmar Sulayaw. So sa tanong niya, ano po ba yung mga tama o mga bawal doon sa kanilang mga gamit? So ang tama, doon muna tayo sa mga tama, sa positive tayo. Ang tama sa mga gamit mo, kung ano yung bili namin, yun yung gawin mo. Pag sinabi namin na i-49 days mo, pag medalyon, i-49 days mo. Kapag ang mga mutya, kahit hindi mo na i-49 days yan, pakainin mo lang ng kaunting dasal. Bakit kailangan pakainin? Ang dami nagsasabi, kung tunay na mutya yan, hindi na kailangan pakainin yan kasi gagana yan. Andun na tayo, gagana yan. Paano kung maubos yung bisa niyan? Either nahakbangan yan, sige nga, ano gagawin mo? May nagsasabi, kahit mahakbangan yan. Talaga? Ganun ka na ba katagal sa spiritual? At ganun ka na katagal tumangan ng mutya? So, hindi yun Hindi yun mga idol. Huwag kayo maniwala sa ganun. Itong paniwalaan nyo, ito yung totoo. Ang mutya, once na nakakbangan mo yan, di ba nga, sa sementeryo, kapag ka may namatay, kaugalian at kasanayan o tradisyon. Ano ba yung tawag doon, Isahal? Yung nakasanayan na. Pamahiin. No?
Sabihin na natin, pamahiin, tradisyon, kaugalian, kapaniwalaan, kung ano pinaniniwalaan nila na utos ng matatanda. Kapag ang patay, bago ilibing, di ba, tumatawid, inaakbangan. So, ewan ko lang ngayon kung uso pa rin yan. So, ibig sabihin kasi, ang hinahakbangan lamang ay mga patay. So, kaya nga ang buhay, kapag nahakbangan mo, nagagalit ang matatanda. Huwag mo akong hakbangan. So, sabi nila, hindi na daw lalaki. Hindi lang nila mabanggit yung salitang kanilang pinaniniwalaan na ang hinahakbangan lamang ay patay. So, bakit mo hakbangan yung gamit? E di parang pinatay mo na. Yun yung kapaliwanagan kung bakit hindi dapat hakbangan ang gamit. So, bakit naman ang gamit ay hindi pwedeng ipasok sa loob ng CR? Sa katulad namin mga nasa espiritual na marunong magbuhay at magkonsagrasyon, wala sa amin bawal-bawal. Yun yung totoo, wala sa amin bawal-bawal. Sa inyo po, maraming bawal. Bakit? Kasi nga po, bawal yan ipasok sa loob ng CR. Nasaan po ba ang kalimitan na tinatawag nating lihim na lagusan? So, ano ba yung lihim na lagusan? Iyan yung hindi nakikita ng normal na mata ng tao, kundi nakakita niyan yung mga may third eye at nasa spiritual. Kung wala man silang third eye, meron silang tinatawag na seven senses upang maramdaman nila kung nasaan yung lihim na daanan sa spiritual. So, karaniwan po yan doon sa mga bahagi na madilim at madumi. Ang CR po, kahit nililinis natin yan, madumi pa rin yan. Diba? So, nandun yung negatibo. Ngayon, doon sa lugar na yon, sa lihim na lagusan, karaniwan sa mga ganyang uri ng mga lugar, dyan nakatambay yung mga elemento, engkanto o anuman, masamang espiritu. Sususutin mo ang gamit mo dyan. At bilang na lang pagrespeto, kapaliwanagan na lang, divino, isang medalyon na pinapakain mo ng divine words. Kapag pinakain mo ng divine words at binanggit mo, inusal mo yung pangalan ng mga banal, di ba? Tinatawag natin mga banal. Tinawag mo para gabayan yung medalyon at maging gabay ng medalyon. So, di ba banal yan? Yung gumagabay dyan, banal yan. Yung jumejebs ka dun sa CR, suot mo yung medalyon, ano yung feeling ng banal ka na isinama ka sa pagjebs mo? Kayo nga eh. Ewan ko kung papayag kayo. Kaibigan nyo, mag-CR. Biruin nga lang kayo, pre, sama ka. Saan? Sa CR. O, di ba nakakapikon? Kahit biro lang. CR ka lang, sasama mo pa ako. Di ba? Doon pa lang sa baho nun eh. Pag dumejebs kayo, pasintabi po sa mga kumakain. So, yun. Wala nang karespetuhan yun doon sa banal na inyong tinawag. So, yun po yung mga idol. Commander Leon, bawal po ba dalhin bro sa medalya? Bawal po ba dalhin? Burol? Sa burol, ganito ang kapaliwanagan dyan. Mga lords, kung di nyo pa alam ito, ulitin ko lang na naman ang kapaliwanagan. Sa mga burol kasi, andun yung mga tagapagsundo. O, sabihin na natin na ang isang patay ay hindi pa umaakyat. Yung taga-sundo niya, nandun lang palibot-libot. Kapag ka nakita niyan, na inyong gamit ay mabisa, hihigupin yan yung bisa o kapangyarihan ng gamit ninyo. Mawawala ng bisa. Ayan. Sa amin, alam nyo kung bakit hindi kami nagtatanggal pag pumunta kami sa mga patay. Pakialam ko, higupin nyo. Pag uwi ko ng bahay, kinusagrahan ko yan, di buhay na naman yan. Ang tanong, kayo po ba marunong magkonsagra? So sa mga nasa spiritual, siguro may marunong dyan. Hindi lahat. Doon sa mga normal na tao, alam natin na hindi lahat marunong magkonsagra. Lalo na yung wala sa spiritual, bumibili lang ng gamit. Sa akin nga, may nag-aanting-anting. Sa akin, maniwala ka sa hindi. Totoo yung sinasabihin ko sa inyo, nag-aanting-anting na yan, matitindi yung mga gamit. Pero bakit dito pa rin po nila pinapakonsagra ang gamit nila? So, yun lang po yun. So, marami nasa spiritual na hindi rin marunong sa konsagra. O minsan naman, hindi nila talaga talent ang pagkukonsagra. No? Iba't iba po kasi ng, bukod sa, hindi naman masasabing talent yan eh. Kumbaga, talagang kasanayan. No, na-train ka ng maayos, naturuan ka ng maayos ng mga nauna sa atin. So, yun yung kapaliwanagan doon. Kung bakit maganda yung kanilang pagbuhay doon sa gamit. So, yung iba kasi hindi na ipapaliwanag ng maayos. Kaya hindi naman nagagawa ng maayos din nung kanilang pinapasahan ng karunungan. Rapi Sanosa, basta palagi lang dasal.
So yun, isang magandang ano yan, yung palagi lang dasal. Lagi mo pakainin yung gamit mo. Napaliwanag ko na po yan, kasing, katatapos lang po. Kung bakit bawal. Oo, bawal. Pagdating nga sa inyo eh. Yun nga, sa inyo bawal. Pero sa mga marurunong, sa spiritual, wala akong bawal-bawal sa amin. Dahil kaya naman namin buhayin yan eh. Kung sakaling mahigop yan. So yun lang po. Balikan mo na lang yung mga video dun sa mga kapaliwanagan para mas maintindihan mo. So yun, sa lamay, sa burol, so ipinagbabawal yan doon sa mga hindi marunong magkonsagra o magbuhay ulit ng gamit. Kasi pag namatay yan, alam nyo na, sayang lang din. So, tatanungin kami, Commander, pwede bang ipakonsagra yung gamit namin? Alam nyo, mga lods, maraming wag na lang, baka may mapikon. So, sabihin ko lang sa inyo, pagka magpapakonsagra kayo sa akin actual, ayoko po ng picture. Pipicturean. Mga konsagra online daw sila. Picture. Sa akin, sa buong buhay ko, hindi ko pa ginawa yan. Ngayon, kung nagagawa nila, nabubuhay yung gamit nila, edi wow. Kayo na magaling. Commander, pati po ba sementeryo, bawal po ba dalhin ang St. Benedict? Oh, Lods, bawal yan. Tagalog Ramil, bawal yan. Kasi, ang sementeryo, alam natin ha. Andyan ang dalamhati, andyan ang mga elementong pakalat-kalat lang. So, yun lang kapaliwanagan natin. Good po yung Commander, DB na din po ba ang San Benito? So, ang tandaan nyo yung mga Lods ha, kapag ang isang medalyon ay pinapakain ninyo ng kanan, at may katukoyan sa pangalan ng amang kay Tastaasan, no? Divino yan. Ano ibig sabihin nun? Divine o banal na orasyon, banal na pangalan na babanggitin mo para may pakain mo. Divino yan. Pero kung ang gamit mo ninyo, katulad ni Spirito Waxim, si Spirito Waxim hindi binyagan. So, hindi divino yun. Alam niyo naman, pag hindi binyagan, engkanto yan. So, sino po ba si Spirito Waxim? Siya po yung bantay ng karagatan na sinasabi doon sa kapaliwanagan na naninirahan doon sa Atlantis. So, sino ba yung naninirahan sa Atlantis? Kapag tinignan natin, kinumbert natin doon sa lumang aral. No? Sa gods of Greek, si Poseidon yan. So, yun po yung kapaliwanagan ng mga idol. Yan po ay hindi naman kaliwa. Ano yan? Taglay ng parte ng pagiging encantadores. So, encanto. So, yung mga encanto, yan yung mga tumalikod sa kay Lucifer. Kaya nagbuo sila ng sarili nilang grupo o lahi. No? So, yun yung kapaliwanagan doon. Ansyento mapili. Commander, pag po ba dasal lang lagi ang Ama namin na bagay noong Maria at sumasampalataya dinasal, mabubuhay po ba gamit? Hindi po. Kasi wala naman nakasulat dyan na pambuhay yan No, mga Lods? Wala. Iba po yung pangkonsagra, iba yung pambuhay na orasyon. Meron kaming tinatawag na matam-metam-mekam. So, basta yun, marami yan. Marami yung mga ginagamit namin na pambuhay. So, yun sa akin, meron ako ditong libro na abutin ka ng 3 oras pag nagbuhay ng gamit. So, dahil nga sobrang haba, ginagamit ko lang pag Biyernes Santo. So, ang ginagamit namin dito ay yung mga siguro is pang 1 oras o wala pang 1 oras na pambuhay. Pero effective naman. Depende yun sa gagamitin ninyo. Kasi maraming pambuhay, pang konsagra, marami sila. Kayo na lang ang mamimili. So, yun po yung ano doon. So, yun mga Lods, dahil nga pagod, inaantok at kumbaga ano pa kami, groggy pa sa kami sa aming paghuhukay at pag-aano namin, no, pagbobonsay kanina, paghahanap na rin ng mutya. So yun mga Lods, medyo escape na tayo. Binigyan ko lang ng panahon itong taong sinungaling na nagtitrip sa atin. So yun, yaan nyo, kapag may narinig pa ako isang beses dito, isang malakas na shoutout sa kanyang pangalan para bulilyaso at makakita nyo. Basta yung pangalan nito may Commander din. Pagpalang gabi, Commander.
Ang galing mo talaga mag-explain. Ano ba yun? Hindi ko mabasa. Natabunan na. Kahit sa ganong edad mo, dedicated ka talaga sa profession mo. The best ka para sa akin, God bless. Si Ishay. Ishay. Sino tong Ishay? So, yun. Shoutout kay Ishay. Shoutout po sa lahat ng mga nanonood natin kay Marlita Samson. Shoutout po sa inyo. Jojo Sator. Shoutout sa Angeline Kugaw. Shoutout sa iyo. Nald Road. Shoutout din sa iyo. Magandang gabi. From Mindoro. So, shoutout kay Nald Road ng Mindoro. Christian Lopez. Sa akin, hike doon na hike lang ang gamit ko. So, kulang yan bro. Christian Lopez. Hanapin mo yung Matamekam. Hike doon na hike. Then, Kuram. Editor. So, meron din, ano ba yun, Hal? Yung isa? Igote Baptisme. Igote Baptise. So, yun po yung pagbabaptize. So, wisikan mo ng tubig yan. Bago mo yan konsagrahan, wisikan mo muna ng tubig. Hindi lang basta tubig. Yung tubig na kinonsagrahan mong unang-una. Konsagrahan mo yung tubig, then pag nabuhay mo na yung tubig, nabigyan mo ng bisit kapangyarihan. Then gawin mo, ilatag mo yung gamit mo, magsindi ka ng kandila, maglagay ka ng mga anik-anik kung ano man yung hinihingi. Kasi meron po dyan nilalagay na Santo Ara. Basta marami yan. Crystal quartz. So nasa lamesa din kandila, insenso. Kasi insenso pang tawag yan. Kamang yan, pantaboy. Huwag po kayong magpapausok ng kamangyan kapag kayo nagkokonsagra. Kayo po ay tumatawag. Kung kamangyan yan, pantaboy yung kamangyan, di tinataboy nyo rin. So, kailangan po insenso ang gamitin nyo kasi insenso ay panghalina. Upang mahalina nyo yung inyong tinatawag upang lapitan at mabless ninyo. So, yun po yung kapaliwanagan dyan. Tapos, kapag nailatag nyo na unang-una sa lahat, igote baptise. No? Igote baptise, yun yung pagbabautismo sa gamit upang matanggal ang negatibo. Then, pagtanggal ng negatibo, sure ball na papasok ang konsagra o bisat kapangyarihan mula sa amang kataystasan na ating tinatawag bago mo ipasok ang T-Editor. Then, after ng T-Editor, Matamekam, Kuram, so meron pang isa. Hindi ko na sasabihin kung ano man yung isa. So, yun ang tuklasin mo, Christian Lopez. So, kung meron ka na nun, di mainam. So, kung ano man yung mga binanggit ko sa iyo, yun lang gawin mo. So, yun yung tama. No? Unang-una yung igote baptise. Kasi kailangan niyang mabautismuhan upang mahugasan ang negatibo. So, paano yun? Halimbawa, nabili mo sa Quiapo. Yung mga pumipili dyan, may mga negatibo yan sa kamay dahil sa tanda natin. Napapagod. May problema sa buhay. So, negative yun. So, sa tingin mo, pag binautis mo yun, positive na papasok yun, hindi. Kapag may negatibo yan, ba't yan maninirahan dyan? Kung naninirahan yung negatibo, positive power nga yun Paano sasama sa negative? Tandaan natin na negatibo, hindi pwedeng samahan ng positibo. Laging magkaawa yan. So, yun po yung ating kapaliwanagan dyan. So, yun. Yun lagi ang sinasabi ko sa inyo, igote baptise. So, kailangan mabautismuhan yan. Then, ang pinakahuling-huli, yung pagpapangalan doon kung sino yung tatangan. Bawa, ikaw yung magtatangan, ikaw nagkonsagra, hindi mo na kailangan pangalanan yan, susunod yan kasi ikaw nagbuhay dyan. Pero kung halimbawa, bibigay mo sa iba o ipalilimusan mo yung gamit, no, kailangan ipangalan mo sa iba. So, ganun po yun. Merong orasyon na para matawag mo yung pangalan, yung spiritual nung may-ari ng pangalan. So, yun po yun. No, tatawagin mo yun, parang ipagmimit mo yung spiritual niya at yung gabay ng medalyon. So, yun, pinagkakasundo, yung tinagtawag doon, pinagkasunduan. Yun yung lagi ko pong sinasabi sa inyo, pinagkasunduan. So, yung pinagkasunduan na yan yung pinakalihim na gamit sa pagkonsagra ng maraming matatanda na mas nauna pa sa amin. John Christian Ramirez, gandang gabi po, Commander. Pag nagdebosyon ng 49 days, kailangan ba ng dasal ng Ama namin na bagay ng Maria sumasampalataya at luwalhati, isunod ang orasyon? So, depende, ano ba yung nakasulat sa libro? Bakit sa akin si Metatron, isa lang yung sinasabi kay Metatron, isang Ama namin. So,
So kung ano nakasulat sa libro, sundin mo. So, ang marami yung ano ang sa mga nabanggit mo, sumasampalataya, ama namin na Baginong Maria, luwalhati, kung ano man yung mga yan. Ang maraming ganyan, yung anting-anting na may kinalaman sa pagiging reliyon ng Katoliko. So may mga anting-anting na hindi sa Katoliko. Yung ibang mga Katoliko, mga pare, hindi naniniwala kay Metatron. So, bakit yung kay Metatron, isang ama namin lang ang sinasabing pang-una, no? So, depende kung ano yung sinasabi ng libro, nagdasalan mo, ganyan, kung sinabing 10 ama namin, 10 ama namin dasalin mo. Depende sa pamilin. Yun, para saglitan lang yung paliwanag natin, depende dun sa kanyang pamilin. Gandang gabi kay Demi Karandang, Rapi Sinosa, ayon sa kanyang pangalan sa pinagkasunduan. So, yun, Rapi Sinosa, tama po yun. Ayon sa kanyang pangalan sa pinagkasunduan. So yun po yung tamang tawag doon. No, sa pinagkasunduan na sinasabi natin. Pinagkakasundo natin yung pangalan ng taong bagong magmamay-ari doon sa gabay, espiritong gabay na tatawagin natin. So yung pinaka-importante doon, dapat alam nila yun. So kung bakit yung iba sumasakit yung ulo, naaway na kayo ng gabay nun. O baka may negatibo kayo sa inyong katawan. So ganun po. Cleansing lang. Then pag sinuot mo yan, okay na yan. So ngayon, kung hindi pa rin, baka hindi kayo magkasundo. Pakainin mo ng pakainin. After 1 week o 49 days, mawawala na yung bigat ng pakiramdam mo o magkasundo na kayo yan. Commander Leon, pasyal po ako sa inyo. Ako po yung pinuntahan nyo dati. Nag-firing kayo. Ay, si Naldrod. Oh, sir, mapagpalang gabi po pala. So, si Naldrod po pala yung pinunta natin kung nakita nyo po dun sa picture lang. So, bawal po kasing video. Yung nag-firing si Mrs. Ako rin sa sa kampo po ng sundalo ito dito sa Mindoro. So, yun, shoutout sa inyo, Naldrod, no? O Ronald. Shoutout sa inyo sa lahat dyan. Sir, mapagpalang gabi po. Nanonood po pala kayo ngayon. Salamat po muli doon sa inyong mabuting pagtanggap sa amin at alam naman natin na hindi naman kayo mapapagalitan kasi may go signal naman ni Sir Official, no, na binigyan kami ng go signal para makapag-practice kung paano magpaputok ng mahaba. So, yung kasama si Mrs. at yung ibang miyembro natin. So, lubos sila nagpapasalamat, sir, kasi sa ginawa po ninyo, sir, ganito po yun. Alam naman po ninyo na hindi po lahat ng tao ay sabihin na natin yung totoo, real talk lang po, na buo ang tiwala sa mga pulis, buo ang tiwala sa mga sundalo. Karaniwan po ang iba ay takot po sa sundalo, takot sa pulis. Kasi nga po sa mga napapanood, sa mga nababalita, pero doon po pinatunayan ninyo na iba kayo sa kanila. So, yun lamang po, lalo na ang nakita nyo po mga kasama ko ay mga murang edad pa na mga taga Mindoro. Pero ang pinaka-importante po doon, sir, yung takot nila at yung tiwala ay muling nabalik sa inyong mga otoridad, lalo sa mga papaalpa na nandyan po sa na lang natin para maintindihan nila, Philippine Army na nandyan po sa inyo sa Mindoro. Siguro hindi lamang po sa ganun. Nagkakataon lang na talagang hindi po porket pare ay lahat yan ay mabait na, hindi porket sundalo ay lahat na mabait na. Meron din po talagang mga gumagawa ng masama at nadadamay lamang po kayo dahil kayo ay ganun. So, yun lamang po. Yun, salamat, sir. Pinakain nyo pa kami, pinagluto nyo kami dyan. So, maraming salamat sa magandang pagtanggap nyo po sa amin at dun po sa pagpapiring. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo dyan sa kung saan man yung destinasyon po ninyo. Ingat-ingat din po kayo, lalo na po ngayon ay bagyo. So, salamat po. Punta lang po kayo dito, Sir Ronald, no? Welcome po kayo dito. Kay Mirna Gumyal, mapagpalang gabi. Kay Moy Marquez Mendoza, mapagpalang gabi. Shoutout sa iyo. John Leon Taberos, magandang gabi rin sa iyo. So, yun mga idol, kung wala na po kayong mga katanungan at hindi nyo po napanood yung simula ng ating video, i-replay nyo po. So, meron po kayong katarantaduhan dyan na isiniwalat ko na makikita ninyo yung mga spiritual. So, tawag po natin dyan, spiritual, hindi spiritual.
Bakit spiritual? Spiritual ang tawag natin diyan kasi unang-una mga utak niyan vertical, pahalang, no? So, yun, naninira sa atin, edi inilantad natin kung ano yung kanyang ginagawa, ngayon sinong masisira. So, yun, napakatagal na pong sikreto niyan, hindi ko lang nilalabas. Kaya lang, tinira ko eh. Wala daw bisa yung gamit ko. Eh ngayon, pinatunayan ko na may bisa yung gamit mo kung paano mo pausukin. Diba? Hindi ko kaya magpausok ng medalyon. O yan, pinausok ko yung medalyon, kaya lang, nabulilyaso ka. Nalaman nila kung paano ka tarantadon, paano mo pinapausok. Isang tira mo pa, sa shoutout na kita. Pag sinoutout kita, hindi ko lang ilalive, ipopost ko sa ibang group para makilala ka at yung katarantaduhan mo. So, sino masisira? No? Ikaw din. Kaya sabihin ko, tigil-tigilan mo yan. Kung nagpapakita ka ng magic kuneho mo, huwag mo kaming gawing tanga. Alam mo kung bakit? Kasi tanga ka. Mamili ka, Brad. Huwag lahat. No? Kung tinitira mo sa spiritual, huwag lahat. Kasi unang-una, mabubulilyaso ka, mapapahama ka lang. At kung yung sinagot sa akin na tinanong sa akin na ano, kung mabisa ba yung gamit mo, eh mabubulilyaso yun. Yung NBI na binentahan mo ng peking gamit, baka chat ko ngayon yan. Chat ko talaga yan. Sabihin ko na yung gamit mo eh. Salamat ka lang, hindi lang tinetesting yung gamit mo kasi nangihinayang dun sa gamit. Pag sinabi ko testingin mo sir, malalaman mo kung tunay ang peke. Eh, bahala ka, yari ka dyan. So, yun mga idol, ano no? Mapagpalang gabi sa inyo at ganun nga, kami ay magpapahinga na rin. So, kanina pa ako nagpaalam at may mga katanungan lang na iba, pahabol na sinagot ko. At yun, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking bagong YouTube channel na Commander Leon Bonsai Hunter, paki-support po mga idol, ano lang po, paki-subscribe. Kahit hindi na kayo ganong manood, okay lang po yun, walang problema. Basta lang po maabot ko yung 1,000 subscriber doon sa Commander Leon Bonsai Hunter. So iba po yung content nito tungkol po sa pagbobonsai, no, sa pag-aalamanan. Kaya kung di kayo interesado sa alaman, sana po maging interesado na lang po kayo sa pag-subscribe. So yun lamang po mga idol. Mapagpalang gabi. Lino Stember Parotcho. Parotcho. May mga kilala ako mga Parotcho sa Montalban. Algie Salyaga, shoutout sa'yo. So yun, Rapi Sinosa, shoutout sa'yo. Ipapalo kita bro para palagi kitang manood. Paki-subscribe na rin po bro. So yun, thank you at mapagpalang gabi. At maraming salamat sa inyong pagtunganga ngayong gabi kahit tayo walang gaanong pinag-usapan tungkol sa pag-oorasyon. So, hintayin nyo lang, mga ilang araw lang at magla-live na rin po tayo. At magtuturo na naman po tayo sa inyo ng pamproteksyon ninyo at pag-iingat sa inyo. Yung mga hindi naniniwala, ayaan nyo lang po sila. Mas marami kayo mga idol na mga naniniwala at nagtitiwala. Kaya ilan-ilan lamang yan sila. Kaya walang problema. Wala naman silang bilang eh. So, yun po importante. Dahil sa iyo po, marunong na akong magpasampa at nakakatulong na rin po ako sa maraming salamat po. So, RJ Salyaga, so yun. Isang manggagamot po natin na taga Negros. Tama ba, Hal? Sino? RJ Salyaga. Oo, taga Negros. So yun, taga Negros. So magkakapatid po yan, mga Salyaga na naturuan natin sa panggagamot. So hindi naman natin pinagmamalaki yun. Mas proud po ako dahil natuto sila sa pasampaan at sa panggagamot. Dahil produkto po yan. Produkto yan ng kanilang pagsisikap at pag-aaral. So yun lamang po, wag na natin pahabain mga idol. Shoutout na lang tayo. Leonidas Aldrin, shoutout sa iyo. Perlita Arca, shoutout sa iyo. Longski Ula, shoutout sa iyo. Brian Baguio, shoutout sa iyo. Christian Den Lil, shoutout sa iyo. So, yun, mapagpalang gabi sa inyo. Maraming salamat mga idol at hindi na natin tatagalan nating video. Kanina pa, ang dami na, no? Christian Din Lil,
Kamusta? Kamusta rin bro? Okay lang naman kami. So yun, sa mga hindi nakapanood at ngayon lang nagbukas ng inyong Facebook account, i-replay nyo na lamang po. Aaron James Kapaning. Oh, bigyan nyo naman ako ng pagkakataon sign out mga idol. So medyo pagod na rin po kami. Napasensya na. Bawi na lang ako sa inyo sa sunod. So yun mga idol, ingat kayo. God bless you more. Pagpalain kayo lagi ng ating amang katastasan. Sa gabi, manalangin. Sa umaga, humiling. No, yun lang sinasabi natin. Sa gabi, manalangin, magpasalamat sa mga nangyari, kaligtasan at biyaya sa buong maghapon. Sa umaga, doon humiling. No, kung ano yung mga kahilingan. Wag lang po kayong hihiling ng sports car o Ferrari red. Baka kalahati lang din yung ibigay sa inyo. So yun, kailangan yung kahilingan natin tama lang sa ating gagamitin at hindi naman kalabisan para sa ating amang katastasan. So yun, mapagpalang gabi mga idol. Ingat-ingat palagi. Sign out na po tayo.